Madalas bang pagod o manas ang inyong mga binti? Ang ganda ng pakiramdam ko. Subukan ang Vitamin Connect para sa malusog na sirkulasyon ng dugo. Naitay, kumusta po ang pakiramdam ng inyong mga binti at paa nitong mga nakaraang araw? Napapansin niyo po ba na kahit anong balot niyo ng kumot o makapal na medyas sa gabi, parang laging yelo sa lamig ang inyong mga talampakan? O baka naman pagdating ng hapon, ramdam niyo na yung matinding bigat, yung pakiramdam na parang may nakatali na semento sa inyong mga sakong habang naglalakad sa loob ng bahay. Alam ko po ang hirap niya. Ang iba sa inyo ay nagigising pa sa madaling araw dahil sa biglaang pangingisay or cramps sa binte na sobrang sakit. Sabi ni kumare o ni kumpare, magnesium lang yan, tay. O baka napanood niyo sa ibang video na uminom lang ng kung ano-anong supplements para sa muscle pain. Hindi ko naman sinasabing mali ang magnesium, nay. Malaki rin ang naitutulong niyan para sa muscles. Pero narito ang katotohanan. Kung ang problema nyo ay ang mismong daloy ng dugo o circulation, ang magnesium ay hindi sapat. Ayon sa mga pinakabagong vascular research, may isang partikular na bitamina na madalas nating makalimutan o di kaya ay kulang na kulang sa ating katawan habang tayo ay nagkakaedad. Ito ang tinatawag nating master key para muling maging malambot, flexible at maayos ang daloy ng dugo pababa sa inyong mga paa. At sigurado po ako, hindi ko yung inisip nyo. Kaya naman ngayong araw, hihimayin natin ang 5 pinakamahalagang nutrients para sa inyong circulation, lalo na para sa ating mga nasa golden age. Tutulungan ko kayong intindihin kung paano muling magiging magaan ang bawat hakbang nyo. Bakit ba humihina ang circulation? Bago ko ibunyag sa inyo ang secret vitamin na ito, kailangan muna nating sagutin ang tanong. Bakit ba parang bumabara ang sa ating mga ugat habang tayo ay nagkakaedad? Bakit hindi na kasing bilis ng dati ang daloy ng ating dugo? Isipin niyo po ang inyong mga blood vessels o ugat na parang isang garden hose. Noong kabataan niyo pa, nay at tay, ang hose na ito ay napakalambot, makinis ang loob, at napaka-flexible. Kapag kailangan ng maraming tubig, mabilis itong bumubuka. Pero habang tumatagal, may 2 bagay na nangyayari sa ating mga ugat. Una, yung tinatawag nating vascular calcification. Isipin nyo na ang loob ng hose ay unti-unting nagkakaroon ng parang matitigas na kalawang o mineral deposits. Dahil dito, ang dating malambot na ugat ay nagiging matigas at malutong. Pangalawa, nawawala ang elasticity o ang kakayahan ng ugat na bumuka o mag-expand. Habang tumatanda tayo, lalo na pagkalampas ng 65 years old, bumababa ang production ng collagen at nitric oxide sa ating katawan, ang mga natural na pampalambot at pampabuka ng ating mga ugat. Sapagkat matigas na ang mga ugat, ang dugo na dapat ay mabilis na dadaloy pababa sa inyong mga paa at aakyat pabalik sa puso ay bumabagal. Dahil mabagal ang daloy, ang mga cells sa inyong binte ay hindi nakakatanggap ng sapat na oxygen. Dito na po magsisimula ang pamamanas, ang matinding panginginig o cramps, at yung pakiramdam na laging malamig ang inyong mga paa kahit tirik ang araw. Diyos masaklap pa, nay, tay, madalas nating akalain na part lang ito ng pagtanda. Pero ang totoo, ang pagtigas na ito ng mga ugat ay madalas na dulot ng mga nutritional deficiencies na maaari pa nating maitama. Nay, tay, kayo ba ay may iniinom na bitamina? I-type ang 1 kung oo at 0 kung wala. Ilagay mo na rin ang inyong lugar. Ngayon, handa na ba kayong malaman ang mga bitaminang lalaban sa pagtigas na ito? Ngayon, nay, tay, simulan na natin ang ating listahan mula sa kailangan hanggang sa pinaka-importante. Tandaan po ninyo, ang mga ito ay hindi lang basta supplement. Ito ay mga tools para kumpunihin ang inyong mga ugat. Ika-5, Vitamin C, ang arkitekto ng inyong mga ugat. Akala po natin ang vitamin C ay pampalakas lang ng resistensya laban sa sipon, di ba? Pero sa vascular health, ang vitamin C ang nagsisilbing arkitekto. Yung ating mga ugat ay gawa sa collagen. Ito ang protina na nagpapanatiling flexible at matibay sa ating mga blood vessels. Kung walang sapat na vitamin C, hindi maayos na nabubuo ang collagen, kaya humihina at nagiging marupok ang mga ugat. Bukod pa rito, tumutulong din ang vitamin C sa paghilom ng mga sugat at sa pagpigil ng pamamaga sa mga blood vessels. Bakit kailangan ng senior? Pagkalampas ng 65, ang ating collagen production ay bumabagsak ng halos 45%. Kung walang sapat na vitamin C, ang inyong mga ugat ay parang lumang goma na madaling mapunit o tumigas. Payo ni Doc, huwag uminom ng isang bagsak na 500 mg.
Mas maganda po ang split dose, 250 mg sa umaga at 250 mg sa gabi para laging may supply ang inyong dugo. Synergy pairing. Kumain po kayo ng kaunting sunflower seeds o kasoy, copper. Kasabay nito, ang copper ang nagsisilbing pandikit para mabuo ang collagen fibers. Ika-4, vitamin K2, MK7, ang traffic officer ng calcium. Ito ang paborito ko, Tay. Isipin niyo ang calcium na kinakain niyo. Kapag wala kayong vitamin K2, ang calcium ay naliligaw. Imbis na pumunta sa buto, tumatambay ito sa loob ng inyong mga ugat. Ito ang tinatawag nating vascular calcification. Ang vascular calcification ay nagdudulot ng pagtigas at pagkipot ng mga ugat na maaaring magresulta sa mataas na presyon ng dugo at pagtaas ng panganib ng sakit sa puso. Ang vitamin K2 ang tumutulong upang matiyak na ang calcium ay napupunta sa tamang lugar, sa mga buto at hindi sa mga ugat. Kaya kung gusto nating maging malakas ang ating mga buto at malusog ang puso, mahalagang kumain ng pagkaing mayaman sa vitamin K2 gaya ng itlog, keso at fermented foods tulad ng natto. Ang gawa ng K2. Ang K2, lalo na ang MK7 form, ay parang traffic officer. Sinasabihan niya ang calcium. Hoy, huwag kang humarang sa daluyan ng dugo, doon ka sa buto. Ang resulta, sa isang pag-aaral, ang mga seniors na may sapat na K2 ay nagpakita ng 37% na pagbawas sa paninigas ng kanilang mga ugat. Dose, 180 microgram araw-araw. Nay, inumin nyo ito kasabay ng inyong pinakamalaking meal na may kaunting taba, healthy fats, para masipsip ng katawan. Ikatlo, vitamin B3 o niacin, ang dimmer switch na tagapagbukas. Tainay, pamilyar ba kayo sa niacin? Ito ay may kakaibang kapangyarihan. Kaya nitong mag-trigger ng release ng nitric oxide, ang kemikal na nag-uutos sa inyong mga ugat na bumuka kayo. Paano nito binubuksan ng mga ugat? Pag-release ng prostaglandin. Ang niacin, lalo na ang nicotinic acid form, ay nagtitrigger sa katawan na maglabas ng mga chemical na tinatawag na prostaglandins, particular ang PGD2. Vasodilation. Ang mga prostaglandins na ito ay kumakapit sa mga ugat at nag-uutos sa mga kalamnan sa paligid ng mga ito na mag-relax, na nagiging sanhi ng paglawak o pagbuka. Vasodilation. Tumutulong din ang niacin na mapataas ang bioavailability o dami ng nitric oxide sa mga ugat na nagpapababa ng presyon ng dugo sa pamamagitan ng pag-relax ng blood vessel walls. Ang tinatawag na niacin flush, ang senyales ng kapangyarihan. Kaya ito, tinawag na may kakaibang kapangyarihan ay dahil sa agarang epekto nito. Pagkatapos inumin, karaniwan ay 500 mg pataas. Init at pula. Mararamdaman ninyo ang init, tingling o pamumula ng balat, mukha, leeg, dibdib. Hindi ito alerde. Ang flushing na ito ay normal at senyales na gumagana ang niacin sa pagbuka ng mga capillary malapit sa balat. Pansamantala, ang ganitong epekto ay karaniwang tumatagal lamang ng 15 hanggang 30 minuto. Mga benepisyo sa kalusugan ng mga ugat, pinaluwag na daloy ng dugo. Ang pagbuka ng mga ugat ay nangangahulugan na mas madaling nakakarating ang oxygen at nutrisyon sa iba't ibang bahagi ng katawan, kabilang ang mga kamay at paa. Good versus bad cholesterol. Bukod sa pagbuka ng ugat, kilala rin ang niacin sa pagpapataas ng good cholesterol, HDL, at pagpapababa ng bad cholesterol, LDL, at triglycerides. Retinal peripheral circulation. Dahil sa kakayahan nitong magpa-dilate, ginagamit din ito upang mapabuti ang sirkulasyon sa mga ugat ng mata, retinal arterioles. Paunawa sa paggamit, mahalaga. Simulan sa mababa. Upang maiwasan ang sobrang tinding flushing, nagsisimula sa mas mababang dosis bago unti-unting itaas ayon sa payo ng doktor. Magtanong sa doktor. Dahil mataas ang dosis na kailangan para sa vasodilation, dapat itong ikonsulta sa doktor, lalo na kung may sakit sa atay, gout o diabetes. Flush-free versus niacin. Ang niacinamide o flush-free niacin ay hindi nagdudulot ng flushing pero hindi rin ito epektibo sa pagpapabuka ng ugat. Ikalawa, vitamin D3, ang engine starter. Halos 70% ng mga senior ay kulang sa vitamin D3. Kahit magbilad po tayo sa araw sa Makati, ang ating balat ay hindi na kasing bilis gumawa ng D3 gaya ng dati. Connection sa circulation. Ang vitamin D3 ay may receptors sa bawat ugat sa inyong katawan. Binabawasan nito ang pamamaga o inflammation sa loob ng inyong arteries na nagiging sanhi ng pagbara.
Ang sikreto, ang dose na 1,000 IU ay madalas na hindi sapat para sa inyong circulation. Ang vascular benefit ay madalas na nakikita sa 3,000 hanggang 4,000 IU araw-araw, basta't may gabay ang inyong doktor. Synergy pairing, magnesium glycinate. Ito ang katulong ni D3. Kung wala kayong sapat na magnesium, ang vitamin D na iniinom nyo ay tulog at hindi maa-activate. Naitay, handa na ba kayo sa ating number 1? Ang bitaminang hindi nyo inaasahan? Ang number 1, ang nawawalang spark. Naitay, narito na tayo sa ating number 1. Kung ang mga nauna nating bitamina ay parang kalsada o tulay, ito namang number 1 ang siyang mismong kuryente o spark sa loob ng inyong mga ugat. Ito ang nutrient na kusa nating ginagawa noong kabataan natin. Pero ang production nito ay bumabagsak ng higit sa 60% sa pagtanda natin mula edad 40 hanggang 75. Ito ay isang vascular deficiency na madalas ay hindi natetest sa inyong regular na blood panels. Ang tinutukoy ko po ay ang coenzyme Q10 or CoQ10, particular na sa form na ubiquinol. Hayaan niyo pong ipaliwanag ko ito sa simpleng paraan. Bawat cell sa loob ng inyong mga ugat ay may maliliit na energy generators na tinatawag na mitochondria. Ang mitochondria ay kailangan ng CoQ10 para gumana, parang langis sa makina ng inyong sasakyan. Hindi siya ang mismong krudo, pero siya ang nagpapadulas para hindi mag-overheat at masira ang makina. Kapag kulang ang CoQ10 sa inyong mga ugat, ang inyong vascular engine ay nagkakaroon ng mga toxic byproducts or free radicals na sumisira sa lining ng inyong mga ugat mula sa loob. Ito ang dahilan kung bakit ang mga ugat nyo ay hindi na kayang bumuka ng maayos para magpadala ng dugo sa inyong mga binte. Narito ang mahalagang babala, lalo na sa inyo, Tay, na umiinom ng statin or gamot sa cholesterol. Alam niyo po ba na ang mga statins ay direktang humaharang sa biological pathway na ginagamit ng inyong katawan para gumawa ng CoQ10? Kaya naman ang mga pasyenteng nakastatins ay madalas na nakakaranas ng matinding pangangalay, panghihina o lamig sa mga binte. Halos lahat ng nakastatins ay depleted o sumusukat na ang CoQ10 sa katawan. Paano po ito kukunin ng tama? Naitay, maghanap po kayo ng ubiquinol form, hindi ubiquinone. Ang ubiquinol ay isang active at ready-to-use form para sa ating mga nakatatanda. Ang lumang form, ubiquinone, ay kailangan pang i-convert ng katawan at habang tumatanda tayo, nawawala na ang kakayahan nating gawin ang conversion na yan. Dose, 200 mg hanggang 300 mg ng ubiquinol araw-araw. Tamang oras, inumin ito kasabay ng inyong fattiest meal, lunch o dinner, dahil ang CoQ10 ay fat-soluble. Hindi ito ma-absorb kung walang taba o mantika sa inyong kinain. Synergy pairing, PQQ, pyrroloquinolinquinone. Kung ang CoQ10 ang nagpapatakbo sa mitochondria, ang PQQ naman ang tumutulong para magpatubo ng mga bagong mitochondria sa inyong cells. Sa isang landmark study sa Australia, ang mga seniors na uminom ng CoQ10 ay nagpakita ng 42% na pag-improve sa responsiveness ng kanilang mga ugat sa loob lamang ng 12 linggo. Hindi po ito chismis lang. Ito ay science na makakatulong sa inyong paglakad. Ang gintong aral. Nay, Tay, bago tayo magpaalam, gusto ko pong itanim niyo ito sa inyong isipan. Ang pananakit, panginginig, o panlalamig ng inyong mga paa ay hindi normal lang dahil matanda na tayo. Huwag niyo pong tanggapin na ganito na talaga kapag senior. Madalas ang mga ito ay senyales lang o suporta na hinihingi ng inyong katawan dahil sa mga nutritional deficiencies na maaari pa nating maitama. Ang inyong circulation ay hindi nabibigo dahil kayo ay matanda na. Nabibigo ito dahil ang inyong mga blood vessels ay nawalan ng sapat na nutrisyon para gawin ang kanilang trabaho. Ang palalamig, pamamanas, and pulikat ay hindi sentensya. Ito ay mga sintomas. Yung mga sintomas ay may sanhi. Yung mga sanhi ay may solusyon. Bago nyo po simulan ang anumang bagong bitamina na tinalakay natin, mula sa vitamin C hanggang sa ating number 1 na CoQ10, mainam na dalhin nyo ang impormasyong ito sa inyong susunod na check-up. Ipakita nyo sa inyong doktor, hingin ang tamang dose na swak sa inyong blood tests at maging boses para sa inyong sariling kalusugan. Kapamilya, huwag mawalan ng pag-asa. Ang teknolohiya at science ngayon ay narito para tulungan kayong manatiling aktibo, malakas at independent. Dahil ang bawat hakbang nyo ay mahalaga sa amin. Kung nakatulong po ang videong ito, paki-like at share naman po para makarating din sa ating ibang mga nay at tay na nahihirapan sa circulation.
Huwag din kalimutang mag-subscribe rito sa Gintong Kalusugan para lagi kayong updated sa ating mga tips. Ako po ang inyong Dr. Cruz, laging nagpapaalala. Ang kalusugan ay ginto, kaya ito ay dapat nating ingatan. Hanggang sa muli, mga kapamilya, pagpalain po kayo ng may kapal.